Papakita ko po sa inyo yung mga napanalunan namin medals. Okay, nag-gold po yan. So, napanalunan ko siya sa Women's Saber 50+, Women's Epee 50+, Foil, Women's Foil 50+, and Women's Foil 40+. And then, ito naman pong silver and bronze. Napanalunan ko siya sa Women's Epee 40+, and sa Women's Saber 40+ din po. Ito po yung kay Hasman, kay June. Silver po siya sa Men's Saber 50+. Bronze po siya sa Men's Foil. So, total po, 8 para sa Pilipinas. Ayan, lahat para sa bansa kong mahal. Medyo biglaan nga po yung pagsali namin eh. Kasi ang nangyayari po sa amin, nagtitraining lang kami na nagtitraining. And then pag may competition, ayun, nagdidesisyon kami kung sasali or hindi. So, prepared po kami always sa mga competitions. Ang napanalunan po kasi for na gold medals, yung mga categories po is para dun sa 3 weapons. Sinoset ko po talaga na magkaroon ng medal sa bawat weapon. And then sa Thailand po kasi, 2 po yung pwedeng salihan ng mga 50. Sa 50 category and sa 40 category. So dati sa 50 lang ako sumasali. Tapos nalaman ko pwede pala kaming bumaba. So this time sabi ko, sasalihan ko na yung 2 categories per weapon. Kaya naging 6 po yung events ko. And 6 din po yung naging medal ko. Kaya lang, 4 lang doon yung gold. Ang totoong goal ko is lahat gold sana. Pero syempre, hindi natin makakontrol kung sino yung kalaban, ganyan. So, sometimes nakaka-encounter tayo ng kalaban na mas skilled sa atin or mas bata. Kaya nga po, 40. So, mas bata talaga sila sa akin. So, ang panlaban ko na lang po is yung experience ko since I was 18. Sa Saber, yun, mas bata sila, and then, mas mabilis, tsaka kabado po ako noon. The second time ko pala mag-compete internationally after po ng operation ko sa gallbladder. So, kinabahan ako. So, ayun, yung pressure, yun yung hindi nakapagpanalo sa akin. Masyado po akong conscious dun sa aking score. So, nung humahabol na yung opponent ko, so medyo na-pressure ako. So, ayun, na-distract ako dun. And then, sa Epee naman, yan, naka-gold naman po tayo sa age natin na 50. Sa 40, silver lang ako kasi sabi ko nga dun sa Thai official, tinanong niya bakit daw silver lang ako. Kasi sanay sila doon na gold ako kasi suki na ako dun eh sa Thailand. Kilala na nila kami, magkaibigan na kami, ganyan. So, tinanong bakit daw. Sabi ko, she's younger. So, mas mabilis siya. Anyway, so yun yung mga reasons bakit ako nag-silver lang doon. And also may pressure din kasi weapon ko talaga siya. So this time dito naman sa foil, second time ko sumali ng international competition. Yung first time ko 2015 pa. So yun, wala akong masyadong alam sa foil noon. So sumali lang ako kasi sayang, medal din yun. So naka-bronze ako noon nung 2015 Asian Masters Fencing Championship dito sa Philippines. Pero this time, ang ginol ko naman, gusto ko mag-gold naman din sa foil. So, ang nangyari, dahil wala akong expectation sa sarili ko, after 2015, first time ko ulit, and inaral ko naman siya, and parang feeling ko, novice pa lang ako dito sa foil. Pero, ang nangyari kasi, yung experience ko sa Saber tsaka sa Epee, nagamit ko dito sa foil. And then before going to this competition, nag-aaral na rin po ako ng basic foil. And nag-practice po ako sa bahay namin, yung patches, yung throne hits, ganyan. So, nasanay na, nagkaroon na po ako ng muscle memory dun sa throne hit. Yung throne hit po yun yung last point na ginawa ko dun sa finals namin nung Thai. So, pag first time pala yung point of view mo sa competition, wala ka expectation sa sarili mo, kundi lumaban ka lang with all your might and all your best. So, dun po ako nag-gold sa napaka-unexpected ko, pero kasi ginusto ko din, dapat pala
ayun, fresh yung perspective mo bawat competition. Dapat hindi ka overconfident, hindi ka rin complacent, ganyan. So parang you just do your best. So ang natutunan ko doon is to treat every competition as if it is your first time. Kasi dito po sa veterans, magkakaedad kami. So may 50, may 40. So ako naman, kaya ko labanan yung mga 40 kasi nagtitraining naman po ako lagi sa club namin at kalaban ko mga bata. So medyo sanay na po ako. Ganyan. Tapos si husband din ganon. So kalaban namin mga teenager, mga 30s, 20s. So sanay po kami sa mga mabibilis at hindi po kami natatakot. Ngayon, mas madali na sa amin dahil nakatraining kami sa mas bata, sa mas mabilis. Pagkaedad na namin, kayang-kaya na. Kasi mas, yun, ka-level na namin. Sometimes, mas mabagal sila. Kasi, yung iba, sa edad namin, mga 50s, hobby na lang po kasi yung fencing. So, syempre, hindi na araw-araw dahil masakit sa katawan, pag araw-araw ng training. At syempre din, masakit sa tuhod. Minsan, masakit din sa elbow. So, yung iba, once a week na lang or hobby lang talaga kung kailan lang nila gusto. Pero kami ni husband, we see to it at least twice a week. Kasi po yung training namin sa club, kami din po kasi nagtuturo. So, napipilitan kami na twice a week at least na mag-training. After namin mag-coach, nilalaro na kami. So, sometimes nag 3 times a week po kami. Yun po yung sikreto doon, yung frequent training. Nung pinakita ko yung medal, tuwang-tuwa sila. So, sabi nila, it's an inspiration. Yung mga parents na-inspire din sa ginawa namin. And syempre, kaya ako rin po ito ginawa para pakita sa mga students na hindi sila nagkamali sa pagpili ng coach. Syempre, ang benefit physical, tumitibay po yung katawan namin, nakaka-burn ng sugar, nakakatulong siya na keep us healthy. Siyempre, yung cardio, yun, pag lagi ka nagtitraining, tumitibay yung puso mo. And siyempre, yung mental aspect, lalo kang nagiging positive sa buhay. Ayan. So, ngayon po kasi sa edad namin, medyo sawa na rin kami sa trabaho. So, itong fencing po is part of our recreation. So, ako aliw na aliw talaga po ako pag nagtitraining, nakakaalis po ng stress, and lalo na pag pumunta sa ibang bansa, nakakapasyal ka, you meet new people, and you gain new experience. Tapos, natetest mo yung sarili mo kung hanggang saan pa yung kaya mo, kahit may edad ka na. So, ako naman po, never too late to dream for me, and mataas pa rin po yung pangarap ko in terms of sports. So, para it keeps the life more exciting, para inspiration din sa mga anak ko na you can do anything as long as you believe it. Meron po kami at least parang 2 club competitions pa. Tuloy-tuloy naman po yung clinic namin all year round. So, sali lang po kayo sa training namin. Meron po kami sa Alabang Town Center every Friday and Saturday. And sa Green Hills Mall, sa GH Mall, Tuesday or Wednesday, and then Sunday. Yes, magkakaroon po ng Asian Veterans this August sa Hong Kong. So, yun din po yung pinaghahandaan namin. At meron din po sa Thailand ulit sa November po ata. So, ayun. So, continuous lang po yung watch out namin sa mga competitions. Set goals for yourself para talagang makita mo kung hanggang saan ka. And dapat hindi mo siya lilimitahan. Hindi mo lilimitahan yung sarili mo. And you challenge yourself para makita mo na ang galing mo pala. We support Sam Katantan. Napakabuting bata po niya, napaka-humble. And napakasipag po niya, talented. At yun, hindi siya quitter talaga. Kung makita niyo yung laban niya dun sa Asian qualifying, paiyak din ako kasi talagang sobrang imposible. Parang imposible, no? All odds against her.
Pero yun talaga ang na-prove niya na kung ang Pilipino kayang maniwala sa sarili at lumaban at isipin na hindi imposible, kayang-kaya po talaga. So sana mag-inspiration kami ni husband, ni June Alarcon at si Beverly Alarcon sa lahat ng kabataan at pati sa mga young at heart. Tuloy-tuloy ang training, tuloy-tuloy ang pangangarap, tuloy-tuloy ang laban para sa Pilipinas.